napansin ko yun sa mga Atenista eh. Meron silang sariling mundo eh. Mismo. Diba? Oh. Actually, mahirap silang patawanin. Meron akong isang naging office mate, Inglesero siya, Atenista. Pero after a while, nagtatagalog na rin siya. Kaya Kasi niya nakita niya na yung kultura dun sa office namin eh. Kaya niya mag-transition from yung konyo to yung kolokyal. He tried. Napansin ko yun sa mga Atenista eh. Meron silang sariling mundo eh. Mismo. Diba? Oh. Actually, mahirap silang patawanin. Doon sa office kasi namin, lagi kaming nagpapatawa. Mga komedyante kami doon eh. So, tawanan kami ng tawanan doon. Nung bago siya, hindi siya tumatawa sa mga jokes namin. Napapansin ko eh. Parang, tapos minsan nakaganon siya. Hindi niya mag-gets, hindi niya mag-gets. Anong nakakatawa? Parang ganun ang itsura niya eh. Anong nakakatawa doon? Siguro mga 3 months bago siya bumigay. Bago niya na-gets. Hindi naman siguro 3 months, baka mga 1 and a half. Okay, kaya nakakatawa yung magbabalot kasi magbabalot siya. Di ba? Biglang gets niya na yung takbot, yung liko ng utak. Oo. Hindi ko alam eh. Kasi ino-observe ko siya eh. Minsan magpapatawa ako, tawa yung mga kausap ko. Siya hindi eh. Tama. Obnoxious lang, di ba? Oo nga eh. Actually, ganun ang tingin namin dun sa Dun sa office mate namin na yun. Parang ang weirdo niya. Tapos later on, parang nung nagigets niya na, sinusubukan niyang mag-joke na katulad doon sa amin. Tapos ang awkward. Pero sa totoo lang, hindi naman sabaw yung jokes namin eh. Iba lang yung approach. Tama. Diba? Hindi niya may one time tandang-tanda ako, parang ganun siya. Nagtatawanan kami, nakikita ko gumagano siya. Oh. Anong nakakatawa? Parang ganun. Basta. So, actually, ang weird dito, yung mga Atenista yun ha, yung mga Lasalista, you would think parehas lang sila ng pagkakonyo eh. Hindi ah. Mas madaling patawanan yung Atenista. Oh, Lasalista pala. Tama. Lasalista. Kasi bro, yung kanilang situation yung sa Taft. Oo. Puta kahirapan yun sa paglabas mo ng Taft Avenue, andun yung mga sidecar boys, andun yung mga hold-upper. Oh. As compared sa QC, beautiful QC. 'Di ba? At saka yung sa Ateneo kasi, yung katipunan doon, may mga social din yung mga sobrang layo ng Ateneo sa streets. Oo, 'di Diba? ba? Sobrang paglabas mo ng campus mo, tangina, hindi ka lalabas dun eh. Parang may driver ka siguro. Oh. Lalo na kung may driver ka, tapos ang bahay mo doon sa may sa may Ayala Heights doon, 'di ba? O kaya lalo na pag taga-Lasal Green Hills ka, tangina, wala namang jeep doon, 'di ba? Kailangan may driver ka kung taga-Lasal Green Hills ka. Oo. 'Di ba? So, 'di ba ano ka talaga eh, nasa bubble ka eh, 'di ba? So, yung isang taga Ayala Heights, kinuwento nung isang nakilala ko sa internet eh. Meron daw siyang diligawan doon na chick. Nawindang siya kasi probinsyano siya. Pero nag-Ateneo siya. Hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko nilalahat na lahat ng Atenista ganoon. May mga Atenista rin naman na in tune sa mga masa. Oo naman. Pero may mga Atenista talaga na naninirahan sa loob ng bubble ng mga mayayaman. Kasi sila nakakarami, sila yung maiingay eh. So yung stereotype. Ang sinabi nung chick, nawindang siya kasi wala siyang kotse. Wala siyang kotse dun sa... May kotse sila dun sa probinsya, pero wala siyang kotse ngayon. Tapos sabi niya, talaga, wala kang kotse? Ang paniniwala niya kasi, lahat ng pamilya may kotse sa Pilipinas, kahit mahirap. Diba? Parang ganun. Kumbaga, hindi siya makapaniwala na may taong walang kotse. Diba? Kasi nabuhay siya sa ganun. Na may kotse lahat. Diba? Which is so absurd. Diba? Pero totoong nangyari. And hindi mo naman sasabing tanga yun eh. Atenista nga yun eh. Diba? Nagka-college nga yun eh. Hindi siya tanga. Iba lang yung mundong ginagalawan niya. Diba? Tama. So, ganun, yun ang pwedeng maging epekto ng kung saan ka na lumaki, kung anong klaseng mundo ang ginagalawan mo. Kung anong klaseng mga magulang yung kinalakihan mo na hindi ka pinalabas ng bahay o ng kalsada kasi concerned sila sa safety mo. Oo. And
hindi mo naman din masisisi kasi kung ganun ang naging buhay nila ano magagawa mo, di ba? So, ang problema nga lang, sooner or later kasi, they would be exposed into the real world. Diba? And there would be a transition that needs to happen for them to adapt. And yung buhay mo kasi na ganun, kasi if not, yung buhay mo na ganun, na very, di ba sa nature, parang survival of the fittest. Di ba? Parang specialized ka sa ganung klaseng buhay. Pag nawala yung conditions to make that kind of lifestyle possible, let's say nagyera, ano mangyayari sa'yo? Tama. Di ba? So medyo mahihirapan ka nun. Ano magagawa ng corkscrew mo, bitch? Ganon.